Pinadidismiss ng kampo ni Alice Go sa Department of Justice ang mga reklamong perjury at pamemeki umano ng notaryo laban sa kanya. Nakatutok si Salima Refran. Tahimik na dumating sa Department of Justice si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go para dumalo sa preliminary investigation ng mga reklamong perjury, obstruction of justice, falsification by a notary public at use of falsified document na inihain laban sa kanya ng NBI. Kaugnay ito ng inihaing counter affidavit para sa kasong qualified human trafficking noong Agosto kahit wala na pala siya sa bansa. Nagsumite rin ng kanilang mga kontrasalaysay ang mga staff ni Guo na sina Geraldine Pepito at umano'y body double niya na si Catherine Salazar. Parehong umami noon sa pagdinig ng Senado sina Pepito at Salazar na sila ang nag-ayos ng printing ng counter affidavit ni Guo at nagkabit ng isa umanong pirmado na ni Guo na signature page. Pinadidismiss na ng kanyang kampo ang mga reklamo. Una-una, wala man siya dito eh. Anong participation niya doon sa notarization na yun? Pero hindi naman porque inutusan mo, yun na yung kaso mo doon, di ba? Kasi ang kailangan dyan, yung act talaga na nag-falsify ka ng notarization mo. Tumangging magbigay ng pahayag si Guo na isinakay sa ambulansyang ginawang service vehicle ng BJMP. Bukod sa mga reklamong ito, may kinakaharap rin si Guo na reklamong money laundering at tax evasion dito sa Department of Justice. Gumugulong na rin ang mga kasong qualified human trafficking, graft, co-waranto at cancellation ng kanyang birth certificate sa iba't ibang korte sa bansa. May kaso rin siyang material misrepresentation sa COMELEC. Hindi naman dumalo ang iba pang respondents tulad ni Attorney Elmer Galicia na siyang nagnotaryo sa counter affidavit ni Guo, Cheryl Medina na sekretarya ni Suwal Pangasinan Mayor Liseldo Calugay at isang kadante na kumausap umano kay Attorney Galicia. Nahaharap na rin sa disbarment case si Galicia sa Korte Suprema. Patuloy na sinusubukan ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng iba pang respondent. Samantala, kumarap sa pagpapatuloy ng preliminary investigation ng reklamong qualified human trafficking kaugnay ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga, si Cassandra Ong, Ronalyn Baterna at Stephanie Mascareñas. Magsusumite sana ng counter affidavit si Ong pero mauurong ito dahil idinagdag na rin sa reklamo si dating presidential spokesperson Harry Roque at dalawa pang opisyal ng Whirlwind Corporation. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.